Kalahati ng isang batalyon ng Russian Army napatay ng Ukrainian forces sa loob lamang ng isang araw sa engkwentro sa isang rehiyon ng Ukraine. Paano ito nangyari? Dalawang Chinese na sundalo ang nahuli sa loob ng Ukraine na lumalaban para sa Russia. Ayon sa Ukrainian Security Service o SBU, ito ay dalawa lamang sa daan-daang sundalo na galing China na pinaniniwalaang nakikidigma para sa Russia. Ang mga sundalong ito ba ay bahagi ng tulong ng China sa Russia? Samantala, lagot nga ba ang Russia dahil bumaliktad na ang hangin at pumayag na si Donald Trump na magpadala ng armas sa Ukraine matapos ang tila pagkakaroon ng lamat sa samahan ng dalawang bansa? Anong klaseng armas kaya ang ibibigay ng US? Yan at iba pa ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Nagtagumpay ang puwersa ng Ukraine sa pagpigil sa isang malawakang pag-atake ng mga sundalong Russian sa rehiyon ng Luhansk matapos na mapatay at masugatan ang mahigit kalahati ng isang Russian batalyon ayon sa ulat ng 3rd Separate Assault Brigade ng Ukraine. Ayon sa opisyal ng brigada, tinangkang bawiin ng mga sundalong Ruso ang kanilang posisyon sa paligid ng bayan ng Nadia na kanilang nakuha mula sa Russian forces noong isang buwan sa pamamagitan din ng isang madugong labanan. Ngunit sila'y nagapi ng husto ng 3 batalyon ng Ukrainian 3rd Assault Brigade na natiktikan ng kanilang pagdating gamit ang artillery fire, aerial bombings at FPV drones. Ganon din ang malapitang palitan ng putukan. Hindi umano inasahan ng Russian troops ang kanilang kahandaan dahil sa mabisang intel na kanilang unang natanggap noong 1 linggo pa lamang tungkol sa plano ng Russian forces na bawiin muli ang lugar. Sa loob lamang ng isang araw, iniulat na 143 na sundalong Ruso ang napatay habang 86 ang nasugatan. Walang ni isang posisyon ang nabawi ng mga tropang Ruso at walang bagong teritoryong nasakop mula sa Ukraine. Subalit meron ding casualties na kumpirmado sa panig ng Ukraine bagamat hindi nila iniulat kung ilan ang napatay at nasugatan. Samantala, sa silangang bahagi ng Ukraine, lalo na sa paligid ng lungsod ng Pokrovsk, matagumpay ring nakapagsagawa ng joint operation ang UAV o Unmanned Aerial Vehicle Battalion at Aerial Reconnaissance Unit ng 14th Operational Brigade ng National Guard. Nasira nila ang isang Russian Infantry Fighting Vehicle o IFV kasama ang mga sakay nitong sundalo. Napinsala rin nila ang isang self-propelled artillery system ng Russia, isang Tiger Armored Vehicle, isang truck, mga posisyon at himpilan ng mga sundalong Ruso, pati isang imbaka ng gasolina na siyang naging dahilan ng malaking pagkapilay sa kanilang operasyon. Bukod dito ay malaking kawalan din sa Russia ang pagkamatay ng Deputy Head ng Russian Navy na si Major General Mikhail Gudkov. Kilalang malapit kay Russian President Vladimir Putin ang general, sa katunayan ay kakapromote lamang ni Putin sa kanya. Ayon sa isang Russian website, ang sanhi umano ng pagkamatay ng general ay isang missile strike ng Ukraine sa kampong kanyang naging headquarter, malapit sa border ng Ukraine at Russia. Dumagsa ang mga bulaklak at papuri sa kanyang libing bilang patunay na isa siyang mahalaga at hinahangaang opisyal ng bansang Russia. Sa kabila ng mga tagumpay ng Ukraine, nananatiling napakainit pa rin ang labanan sa buong frontline sa mga probinsya nito. Ayon sa mga opisyal nila ng militar, umabot sa 159 na engkwentro ang naitala sa iba't ibang bahagi ng Ukraine sa nakalipas na 2 araw. Patuloy din ang malawakang opensiba ng mga sundalong Ruso gamit ang mga drone, missiles, artillery at iba pang mapanirang sandata na hirap ang Ukraine na pigilan dahil sa kakulangan nila ng air defense system. Maging ang kanilang mga F-16 fighter plane na bigay ng Amerika at mga European ally ay hindi kaya ang dami ng aerial attacks na pinapakawalan ng Russia, lalo na sa pag-target nito sa mga malalaking syudad gaya ng kabisera na Kyiv at syudad ng Lviv kung saan maraming mga gusali at sibilyan ang tinamaan. Sa katunayan ay isang F-16 pilot pa ng Ukraine ang nasawi nang bumagsak ang kanyang eroplano dahil sa drone attacks ng Russia. Ilang araw lamang ang nakalipas. Nakapagpasabog pa umano ito ng 7 drone sa ere bago mawala ng kontrol sa kanyang eroplano at bumulusok sa lupa. Pagdating naman sa ground operations, ang Russia din ay maraming matagumpay na operasyon laban sa Ukraine sa iba't ibang panig ng digmaan. Sa katunayan ay tinatayang nasa 20% na ng mga lupain ng Ukraine ang napapasakamay na ng Russia bilang patunay na epektibo ang mga operasyon ng Russian Army sa kabila ng kanilang matinding casualty sa digmaan.
Bilang patunay ay 6 na sundalo ng Ukraine ang nasawi habang 7 pa ang sugatan matapos tamaan ng isang Iskander missile strike ng Russia ang isang training exercise sa rehiyon ng Sumy na malapit sa border ng Russia. Ayon sa ulat ng Ukrainian National Guard, isinagawa ang atake habang nagsasagawa ng pagsasanay ang mga sundalo ng Ukraine sa isang firing range sa hilagang bahagi ng Sumy. Ayon pa sa opisyal na pahayag, agad na sinuspinde ang kanilang commander dahil sa kapabayaan nito at nagsimula na rin ang isang opisyal na investigasyon kung bakit nangyari ang insidente. Bago pa man kinumpirma ng Ukraine ang insidente, inilabas na ng Russian Defense Ministry ang isang video na umano'y nagpapakita ng mismong missile strike. Sa nasabing unverified na footage, makikita ang ng sundalo ng Ukraine na naglalakad sa isang landas sa kagubatan bago sumabog ang missile at lumikha ng malaking ulap ng usok. Ipinahayag ng Russian State News Agency na TASS na tinatayang nasa 70 katao ang nasawi sa atake, mas mataas na bilang na kinumpirma ng Ukraine. Ang rehiyon ng Sumy ay matagal nang nasa ilalim ng regular na pambobomba ng Russia. Matatanda ang inilungsad ng Ukraine ang isang buwan ng opensiba mula sa lugar na ito patungo sa Kursk region ng Russia, kung saan sinakop nila ang ilang bahagi upang makalikha ng buffer zone bilang proteksyon sa mga sibilyan at infrastruktura sa Sumy. Gayunpaman, marami sa hanay ng militar ng Ukraine ang nagpahayag ng pagkadismaya. Kamakailan, isang battalion commander na si Alexander Shirsin ang nagsabing wala sa lugar at katangahan ang mga misyon na pinapagawa sa kanila at iginigiit niya na marami sa mga naging casualties na sundalo ng Ukraine ay dahil sa maling pagpaplano ng mga matataas na Ukrainian official sa kanilang militar. Inamin din ng Ukrainian National Guard na isang mabigat na dagok ang pagkamatay ng mga sundalo na nagtitraining lamang sa Sumy at may mga tinalaga naman silang hakbang upang maiwasan ang ganitong mga pinsala mula sa airstrikes. Subalit sa pagkakataong ito, malinaw na nagkaroon ng kapabayaan sa pagpapatupad ng mga patakarang iyon. Sa gitna ng tensyon sa Sumy, iniulat rin ng Ukrainian military na 14 na magkakasunod na pag-atake ng Russia ang isinagawa sa mga lugar ng Druzhba, Petrivka at Turets sa Eastern Frontline. Ayon sa isang sundalo na nakadestino sa malapit na lungsod, tila tumitindi ang pagsisikap ng mga puwersang Ruso na makuha ang kontrol sa mga pangunahing daanan na ginagamit sa supply ng mga tropang Ukrainian. Habang patuloy na bumibilis ang tensyon at tumataas ang bilang ng mga casualty sa magkabilang panig, ang missile strike sa Sumy ay nagsisilbing paalaala kung gaano pa rin kalawak at kasidhi ang epekto ng digmaan at kung ano ang kakayahan ng Russia laban sa Ukraine. Dahil sa malaking pagkabawas ng mga sundalo ng Russia ay hindi nakapagtatakang kinailangan na nitong humingi ng tulong sa kanilang mga alay tulad ng North Korea na nagpadala ng libu-libong sundalo na lumaban para sa Russia. Ngunit ayon sa mga ulat na ang China din, bagamat ni-recognize nila ang sovereignty ng bansang Ukraine, ay sikretong tumutulong sa Russia sa kahit anong paraan. Sa katunayan ay kinumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na 2 mamamayang Chino ang nahuli ng puwersa ng Ukraine sa Donetsk, isang rehiyon sa silangang bahagi ng bansa na matagal ng sentro ng matinding labanan. Ayon kay Zelensky, ang insidenteng ito ay patunay na sinusubukan ng Russia na isangkot ang China sa gera, direkta man o indirekta. Sa isang pahayag na inilathala sa social media, ibinunyag ni Zelensky na may iba pang Chinese nationals na umano'y lumalahok sa panig ng Russian Armed Forces. Ayon sa kanya, inatasan na niya ang kanyang foreign minister na makipag-ugnayan agad sa Beijing upang hingin ang opisyal na posisyon ng China ukol dito. Ang pagkakadakip sa dalawang ito ay hindi lamang simpleng insidente. Isa itong patunay na patuloy na humahanap ang Kremlin ng paraan upang palawakin ang saklaw ng digmaan at gawing international ang labanan. Ayon pa kay Zelensky, na-recover mula sa 2 Chino ang mga identity document, bank cards at iba pang personal na impormasyon. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Ukrainian Security Service o SBU ang mga dokumento upang beripikahin ang kanilang pinagmulan at ugnayan sa gobyerno ng China. Hindi pa malinaw kung sila ay opisyal na ipinadala ng Beijing o kusang loob na sumanib bilang mga bayarang sundalo. Ayon sa mga ulat, tinatayang ilang daang Chinese nationals ang sumali bilang mga mercenary sa panig ng Russia, kasama ng mga mandirigma mula Nepal at ilang bansa sa gitnang Asya. Hindi tulad ng humigit kumulang 11,000 na sundalo mula North Korea na ipinadala batay sa isang kasunduang politikal ng Pyongyang at Moscow.
Tila walang direktang ugnayan sa gobyerno ng China ang dalawang nahuling Chino, bagamat ginagawa pa ng Ukraine ang masusing investigasyon. Kasabay ng kanyang pahayag, naglabas si Zelensky ng isang maikling video kung saan makikita ang dalawang lalaking bihag at nagsasalita ng Mandarin habang sinasagot ang tanong ng mga opisyal ng Ukraine. Walang agarang pahayag mula sa pamahalaan ng China o Russia kaugnay ng issue. Sa mga nakalipas na buwan, paulit-ulit na iginigiit ng Beijing na ito ay isang neutral party sa giyera sa Ukraine. Gayunpaman, kilala na ang Russia ay may malapit na relasyon sa China at gumagamit ng mga kagamitang gawa sa China, kabilang na ang mga drone at electronics. Hinimok ni Zelensky ang mga bansang gaya ng Estados Unidos, mga kasapi ng European Union at iba pang taga-suporta ng kapayapaan na tumugon sa bagong pangyayaring ito. Ayon sa kanya, ito ay malinaw na indikasyon na hindi interesadong tapusin ni Putin ang digmaan. Kapag sinasangkot na ng Russia ang China at iba pang mga bansa sa giyera sa Europa, ito'y hindi na usapin ng dalawang alitan, kundi isang banta sa pandaigdigang seguridad at kailangan itong harapin ng mundo. Sa kabilang banda, may mga dayuhang mandirigma rin na nakikipaglaban sa panig ng Ukraine. Tinatayang may mga voluntaryo mula sa mahigit 70 bansa, kabilang ang Estados Unidos, United Kingdom at iba pang bansa sa Europa na sumapi sa Ukrainian Armed Forces. Ang ilang brigada gaya ng Azov Brigade ay aktibong nagre-recruit ng mga banyagang mandirigma upang punan ng hanay ng puwersang nabawasan matapos ang 3 taon ng tuloy-tuloy na digmaan. Ayon sa ilang intelligence sources mula sa US, masyado pang maaga para sabihing may state sponsorship mula sa China. Sa ngayon, wala pa kaming matibay na ebidensya na nagpapakitang opisyal na pinadala ng Beijing ang mga sundalong ito, ayon sa isang opisyal na hindi pinangalanan. Ngunit sa kabila nito ay tila may magandang balita para sa Ukraine mula sa US. Ito ay matapos inanunsyo ni US President Donald Trump na magpapadala muli ang Estados Unidos ng mga armas sa Ukraine, kabaliktaran sa nakaraang anunsyo mula sa White House na pansamantalang ihinto ang ilang critical na supply na sandata para sa Kyiv. Sa isang press conference kasama sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, sinabi ni Trump na hindi siya masaya sa mga aksyon ni Russian President Vladimir Putin na tinarget ang mga syudad ng Ukraine sa kabila ng pagsisikap niyang magkaroon ng ceasefire. Magkapadala tayo ng karagdagang armas, kailangan natin ito gawin. Matindi na ang tinamong pinsala ng Ukraine ngayon, pahayag ni Trump noong Lunes ng gabi. Ayon sa Pangulo, pangunahing defensive weapons o mga sandatang pananggala ang ipapadala sa Ukraine upang makatulong sa patuloy nitong pakikipaglaban sa mga puwersa ng Russia. Kabilang sa mga armas na pansamantalang naantala ang pagpapadala ay ang mga Patriot air defense missile at mga precision artillery shell. Mga sandatang itinuturing ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky bilang mga tunay na tagapagtanggol ng buhay. Ang White House ay nagpahayag noong nakaraang linggo na ang desisyon na pansamantalang ihinto ang pagbibigay ng supply ay bunga ng pagsusuri ng Department of Defense ng US na may layuning unahin muna ang kanilang mga interes tulad ng kanilang mga kampo at base militar na bigyan ng proteksyon. Ngunit makalipas ang sunod-sunod na pag-atake ng Russia gamit ang mga missile at drone sa mga lungsod ng Ukraine, kabilang na ang kabisera na Kyiv, tila nagbago ang tono ni Trump. Sa isang pag-atake noong nakaraang Huwebes, kumpirmado na 3 sibilyan ang nasawi ayon sa mga lokal na opisyal at mahigit 10 rin ang nasugatan. Ayon sa ulat ng BBC, malaking ginhawa ang bagong anunsyo para sa Ukraine, lalo na't nagbabala si Zelensky na maaaring malagay sa panganib ang kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili laban sa tumitinding mga airstrike ng Russia kung hindi may ipagpapatuloy ang mga padalang weapon supply mula sa Amerika. Patuloy na nanawagan si Zelensky sa international community na dagdagan ang pressure sa Russia at magpatupad ng mas mabibigat na parusa sa rehimen ni Putin. 3 taon na ang nakalipas mula nang lusubin ng Russia ang Ukraine noong February 2022, ngunit nananatiling walang linaw ang giyera. Ayon kay Trump, matapos ang isang kamakailang tawag kay Putin, wala pa ring anumang progreso silang nakakamit sa mga negosasyong pangkapayapaan. Hindi ko nakikitang nais niyang huminto, ani Trump patungkol kay Putin. Sa katunayan ay ilang oras matapos ang kanilang pag-uusap, iniulat ng militar ng Ukraine na pinakawala ng Russia ang record na mahigit 500 drones at 11 missiles na tumama hindi lamang sa Kyiv kundi pati na rin sa mga rehiyon ng Sumy, Kharkiv, Dnipropetrovsk at Chernihiv. Habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia, malinaw na nananatiling mahalaga ang suporta ng Amerika para sa kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili at itulak ang anumang tsansa ng mapayapang resolusyon.
Bagamat patuloy na pinapakita ng Ukraine ang kakayahan nitong ibagtanggol ang teritoryo mula sa agresyon ng Russia sa tulong ng teknolohiya, determinasyon at modernong taktika, hindi may ipagkakaila na may ibubuga talaga ang Russian forces at kung wala ang tulong ng ibang bansa tulad ng US at ng European allies ng Ukraine, marahil ay malaki ang tsansa na nasakop na ng Russia ang buong Ukraine. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.